Bakit ba kailangan merong mamatay bago magbagong ating tingin sa kanila? Bakit kailangan pa nating hintayin ang burol, ang lamay, ang kabaong bago natin mahalin ang tao? Hindi po dapat ang kamatayan ang nakakapagbago sa atin, kundi dapat ang panalangin. If prayer does not change the person, by your prayer, it helps to change you. Tandaan niyo po yan. Remove bitterness from your hearts. Dahil walang nagagawang mabuti ang iyong puot, ang iyong galit, ang iyong pagkamuhi. Hindi mo masisira ang tao dahil sa galit mo. Ikaw ang nasisira dahil sa iyong galit. Amen? Pero kapag ikaw ay palaging nananalangin, diyan tumatamis ang iyong loob. Kung ikaw ay hindi titigil sa pagdarasal, diyan bumubuti at gumagaan ang iyong puso. Isa lang naman mapait ang nakakatulong sa atin. Ang palaya. Di po ba? Ganda yan sa katawan. Pero yung pait ng puso, dahil inaalala mo yung mga masasakit na kahapon, hindi nakakatulong yan sa iyong isip, sa iyong kaluluwa. Kaya, kung meron ka pang kinikim-kim dyan sa iyong loob, kaya nagiging hadlang, bakit hindi mo kayang mahalin itong isang tao sa iyong buhay, keep on praying. Keep on praying. There is power in prayer. And when you pray, full of belief, full of trust in the Lord, miracles do happen. Ang pinakamagandang milagro ay yung pagbabago ng isip at puso ng isang tao. Di po ba? Yan yung pinakamahirap na milagro. Ang Diyos, kaya niyang hatiin ng dagat, kaya niyang alisin ang mga bundok, kaya niyang paramihin ang pagkain, kaya niyang pagalingin ang may sakit. Pero pag ang tao may pride, hihirapan po ang Diyos na gawin siyang mapagkumbaba. Dahil tanging ang tao lang sa kanyang kagustuhan. Siya lang ang kayang magbaba sa kanyang sarili. But when you humble yourself, it's there that you receive the flowing grace from heaven.